Sinusuri na ng Office of the Ombudsman ang nilalaman ng joint affidavit ng 18 dating security aide ni Zaldico. Kahapon, sinabi ni Ombudsman Remulla na ayon sa kanyang hindi pinangalanan ngunit mapagkakatiwala ang source. Isa sa mga litrato ng pagde-deliver ng male-maletang pera ay kuha noon pang nakaraang administrasyon. Duterte time definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin na nag-inform sa akin. May sagot naman si Attorney Levy Baligod, abogado ng grupo ng mga Marines. Ayon kay Attorney Baligod, malinaw na inamin na rin ng Ombudsman ang pagkakaroon ng mga sinasabing money deliveries. Subalit, binigyan niya ito ng kulay politika sa pagsasabing nagsimula ito noong panahon ng Administrasyong Duterte. Iginiit rin niya na hindi maituturing na intelligence source ang isang miyembro ng House of Representatives na siyang pinanggalingan umano ng nasabing pahayag. Dagdag pa ni Baligod, nararapat din anyang aminin ng Ombudsman na lalo pang umigting ang mga deliveries sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. upang hindi mabuo ang pananaw na nagbubulag-bulagan siya sa mga aligasyon. Una nang sinabi ni Ombudsman Remulla na posibleng may manipulasyon sa timeline ng joint affidavit ng umano'y Marines. So, it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Samantala ay hinihingi na ng Office of the Ombudsman ang individual affidavit ng 18 upang masuri kung nagtutugma-tugma ang nalalaman ng bawat isa. Ipapasampi na rin sila oras na makapagsumite ng kani-kaniyang sinumpaang salaysay. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.